Good day mga ka-soulmate at kapwa ko retiree. Monday uli at sobrang init. So nandito ako sa patio. Gusto ko sanang basain ng konti yung aking halaman do sa pergola. Sobrang init talaga. Pero siyempre dapat magpasalamat tayo kasi compared to other province in Canada, yung talagang blessed talaga kami dito sa BC. Kasi ngayon, merong baha sa Montreal, another province ng Canada, yung Quebec, may baha. Tapos, nakita ko gabi sa news, nagbibilad sila ng mga memories nila, yung mga photo album. So, naisip ko mamaya, ayusin ko yung photo album namin, lalagay ko sa medyo safe. Kasi yung mga ganong memories, mahirap mo nang ibalik kasi walang negative dito, And I doubt kung meron pang nagde-develop na ganon. Hindi pa naman ako marunong mag-save. I tried to save sa USB, pero hindi ako naging successful. Na-save ko, pero ang pagbubuksan ko na, parang hindi mangyari yung gusto kong mangyari. Gusto ko nga nakagawa ko ng slide presentation, kaya lang walang background music. So yesterday, Father's Day, and kami ng husband ko ay natuwa kasi lahat ng anak namin present, So we were together in the morning, and then yung dalawa pumasok at tapos bumalik nung hapon, Pero hindi nga kami nagkaroon ng family picture kasi siyempre isa kong anak hindi na nakatira sa amin, may sarili na siyang condo, and so kami na lang itong dalawa ko. Yung isa naman late na dumating, antok naman kami na, so may kulang pa rin, hindi siya na buong family photo on Father's Day. But anyway, their presence is felt. Kasi nga, one after the other. And I know, maraming families na katulad namin na gano'n na rin. So, yesterday, nag-celebrate kami ng 6th birthday ng youngest child in the family, si Eli. So, nagkaroon kami ng blowing up cake. Nagkaroon kami ng, I cook pancit bihon with sotanghon. And of course, alam niyo na, tinanggal ko yung hipon kasi marami sa anak ko hindi makakakain because of the allergies. So, chicken, niligap ng konting chicken at saka konting So, in short, very simple celebration. Nag-order ng iba't ibang klaseng chicken. Merong honey garlic chicken, merong chicken popcorn, merong fried fish, and then, mango cake. Kasi paborito niya, mango. Plus the watermelon. So, yun. And then, we were lucky on that day, kahapon, because one of the friends ng anak ko, nag-work sa senior village, ay dumaan sa bahay. Dumalaw siya. Kasi wala daw siyang magawa. And, single dad siya. At, ang anak niya nasa Pilipinas. So, ngayon, meron din siyang partner, pero busy sa work. So, sabi niya, bibisitahin niya si Giselle. This young fellow, because younger, kasi lang siya, siguro in the late 40s. And Filipino siya. So, natuwa naman ako, nadagdagan na naman yung kaibigan naming Pilipino. At alam niya na kasi plantita ang lola niyo, dinalan ako ng halaman na, ito yung paborito ko, ito. Nang tagal-tagal ko ng winish, ang hindi kami makabili. So, ito pandan. Nung kami nakatira sa Fairview, meron kami nito sa, sa tawag namin din siguro parang patio din, pero not covered, So meron ako doon bonggamilya, pandan, tapos what else, meron akong
bamboo plants, yung Chinese bamboo, at meron ako oregano. So, yun lang, ganun kasimple lang yung garden ko sa Fairview. Yung garden ko sa Pleasant Hill, sa Bulacan, meron naman siyang apis, may grapes, meron siyang okra, merong chico, yun, lahat ng paborito ko, no, meron doon. Yun lang ka, it so happen, nag-fencing kami sa wala. So, yun yung life ko sa Pilipinas. I have a small garden. Nung ako'y nag-move sa Canada, may small garden din ako sa Fleetwood, pero it was managed by the Strata Homes. So, when we moved sa Langley, kami na talaga ng mag-asawa ang nagmamanage ng garden namin. Yun. So, eto na ang istorya. Dun sa new pang friend namin, ang dami niyang kwento. I was surprised kasi he was very open to tell us the story of his life in a brief moment. So, kami ng husband ko, taka kami, even yung mga personal, sinabi niya sa amin. And, natuwa naman kami kasi nagtrust siya sa amin and he was very open about it. I don't know kung how he felt about us, but for opening the story of his life, pero talagang nakakatuwa kasi everyday may mga nai-encounter ako na hindi ko inaasahan sa mga panahong ito, na hindi na ako direct service worker, no? So, nung last vlog ko, I was telling you yung brief encounter ko dun sa another Filipino families na who just passed away, yung husband. So now another guy na hindi ko talaga akalain na ma-meet namin mag-asawa. So on Father's Day, Father Day siya, no? So after ng as planned, around almost 5 when we moved to Aldergrove Community Center where merong malaking pool, no? So more about that papakita ko sa inyo in my other vlog. Pero gusto ko lang ay sabihin sa inyo ano nangyari in very brief doon sa aming parang additional to what has been planned for the celebration of Father's Day and birthday ng aking apo. So, yun nga. Ay, hindi ko na sasabihin yung pangalan niya kasi for privacy reason. Ang nakita ko lang sa taong ito ay yung nga openness, very honest and sincere when he was telling about himself. And you can feel it, no? Kasi yun yung, siguro ito yung natutunan ko nung sa more than 30 years kong pakikipa sa lamuha sa tao. Because the nature of my work is training. At the same time, nag-direct service ako, social worker sa St. Scholastica Social Action. So, ang dami ko ng chances na makipag-deal with people in a deeper relationship. Ito, ang bilis, no? Nakapag-develop na kami ng bonding, agad-agad. Although, ang gap ng age namin more than 20 years. So, yun nga. Tuwa naman ako, yung husband ko rin. Yung husband ko talaga, hindi siya basta-bastang, candid lang ako. Basta kinausap ko, kakausapin ko rin. Siguro ako less reserved. Pero yung asawa ko, by nature, reserved siya. At parang meron siya, pumipili siya ng kakausapin. And I was happy nung na-meet niya tong guy. Nagsalita yung asawa ko while we were eating sa lunchtime. No? And very straightforward din yung asawa ko. He explained na ano yung gusto niya sa friend ng anak niya at sino yung mga taong gusto niya imbitahin sa bahay. Sabi ko nga, naku, si Papa very straightforward. So in short, parang nagkapalagayan din sila ng loob. Nag-stay ang asawa ko habang may background music pa kami.
ang problema, hindi ko na i-set up yung camera, kaya hindi natin makikita yung transaction, yung actual transaction in the process. Tapos, yung like other Filipinos, hindi lahat ng story of their life story is such a happy one, no? Meron talagang at the start of their life may mga struggle. And marami sa mga na-meet namin dito ni Rene na talagang because they're alone, wala silang family members, unlike us, we brought our 4 children together sa isang flight. And so when we're trying to send them back to the Philippines after we landed in Canada to complete their studies, walang bumalik kahit isa. Although they would know it would be difficult for them to enter the educational system kasi nga they started in underdeveloped or developing countries. Ito kasi developed countries. Ano? So yun nga. Ang istorya niya rin, ganun din. Nag-aral sa Pilipinas, pero no, dahil siguro outside Metro Manila, kaya after he was planning to travel abroad, nung kukunin na yung credential, yung palang eskwelahan ay parang fly-by-night na hindi man lang na-register sa Department of Education, yung higher education. So, wala siyang, lahat ng trabaho, pinasukan niya. He started as doon sa Edmonton. Edmonton is a city in Alberta, which is another province in Canada, na super lamig. No, maraming Pilipino nandun, mostly those involved in construction work, at saka yung oil and gas. So napunta siya doon sa parang type of under the category of construction work. So doon siya nag-start, and then he meet this guy, and he was they fell in love so they get married. Sabi niya, had I known na hindi naman pala kailangan dito sa Canada ang magpakasal, hindi ako nagpakasal. Pero sabi niya, ay wala namang regret, no? Parang meron lang siya nakitang option na nakita niya na pwede niya sanang ginawa, pero hindi niya ginawa. So, sa ngayon, 16 years na siyang married. No? And wala silang anak. Yung kanyang partner ay may sariling business. Yung sa halaman na, yun naman ang gusto ko, no? Siguro pinag-meet yung aming family tsaka siya. Gusto niya ng a big family like what Giselle has. And si Giselle naman, very selective din siya sa kapwa. Kasi talaga by nature tahimik yung anak ko. Yun yung medyo nakuha niya sa tatay niya. Hindi siya nagmana sa akin. Siguro si Gia, yung oldest daughter ko, yung nakakuha ng traits ko na mas extrovert. Si Giselle mas introvert and very choosy in finding friends. So, itong aming bagong friend, newfound friend, ay very involved now sa caregiving. Casual lang siya, but he got 5 days work dun nga sa senior care homes. And very rin siya, like my daughter, meron din siyang care for seniors, kaya siguro bagay siya dun sa work na yon. Sabi ko naman sa kanya, as long as you are enjoying your job and not seeing your job as something that is burden, at something hindi lang to gain money, maganda yon. It becomes a career. So, yung anak ko, siguro, na siya, more than 10 years na siya, or more than 15 years sa facility. And I think she's enjoying her job. Although, sa akin, mas gusto ko na kung meron lang kaming way, magtutuloy siya ng medicine. No? So, isa yun sa mga wish list ko, at na yung aking pangatlong anak ay mag-iisang doktor. Pero I don't know when would that happen. Anyway,
anak ko yata ay 40 years old. And it's not impossible kasi when I studied here in Canada, I was already 51 years old. Pero nakuha ko yung gusto ko, which is related sa career counseling. So, yun nga, nakikinig ako sa kanya, tinitignan ko siya. Very honest, very genuine, and sincere about telling his life story. Sabi ko nga sa inyo, maraming struggle, pero naayos ang buhay niya, no? Ano na siya, citizen na siya ng Canada, meron siyang trabaho, meron siyang roof under his head, over his head. Yung, kumbaga, meron silang bahay na maayos, nagre-rent sila. Pero hindi na, maganda yung tinitira niya kasi we drop by, no? One time, hindi lang kami pumasok, pero dadaanan namin. So, nakakatuwa kasi hindi siya yung parang abang-abang na Pilipino. Ang ganda niya, maayos siya sa pananamit, maayos siya sa pagkilos, yung talagang gentleman, kumbaga, sasabihin mo. Ang nakita ko doon, very, sa kwento niya, very significant pala yung role ng mother sa upbringing ng mga anak. So, lagi niyang sinasabi, he was closer to his mother than his father. At hindi siya na-accept ng kanya tatay as has his choice, yung kanyang decision to be like what he has right now. Pero sabi ko, sinabi niya ganun siya. Pero sabi niya, kumbaga, tinitignan din niya kung tatanggapin din namin siya as he is. Sa amin naman ni Rene, wala kaming judgment. Kaya nga, whenever, ang hirap noon, kasi tayo ako personally, may mga biases din ako. Pero, yung sa pakikipag-deal ko sa mga ganitong, types of person, very pleasant sa akin sila. Hindi ko sila ginajudge. No, na gano'n. Kasi choice niya yun eh. No? Kaya, natutuwa ako na merong kaibigan ng anak kong gano'n. At siya rin, hindi rin siya type ng person na nagkakategorize na ito gano'n. So, I don't want to deal with him. Kaya, yun nga. At patuloy niyang minimension yung how the mom were able to bring him up to become this kind of person. And ang haba ng aming kwentuhan, umabot na kami ng passport, hindi namin namalayan na meron pala kaming planong lumabas sa bahay namin to go swimming as promised to my grandson. Tapos ang isa pang natutuwa ako dito sa mama na ito ay ang bilis niyang nagmingle sa family ko. Na-meet niya yung son ko, na-meet niya yung isa lang sa anak ko ang hindi niya na-meet, yung Gia, kasi nga nagtrabaho. But all of my daughters, all my grandchildren were able to meet him, and he was so pleasant. And I think yung mga bata nag-enjoy din sa kanya kasi they were playing together doon sa bahay at walang tawag dito, hindi naging walang plastikan, kumbaga very natural yung interaction with each other. So sinasabi ko na kahit yung ama ng tahanan ay hindi accepted ang anak na lalaki, kung yun ang choice niya, basta ang nanay ay tinanggap ang anak as he is, lalaki yung anak na complete, hindi siya broken. May mga sama ng loob na nandoon, pero the way he related it, na niya na, seems na outgrown niya na. The more, sabi nga, the more you relate your life story to somebody whom you trusted, the more that it becomes part of you. Parang tumataas yung acceptance level about yourself. Yun. Ang ganda.
sana bumalik siya. Not for him to bring something to us like plans, ganyan. Gusto ko lang, yung anak ko, komportable siya na may mga kaibigan siyang dinadalaw siya. Kasi ang choice naman ng anak ko ay maging dalaga, no? Na nagsusuporta dun sa single mom kong anak. Ano siya, parang ang tingin niya dun sa mga pamangkin niya, anak niya na rin. No, yun nga, yung ituring mamang ito, meron din siya mga pamangkin na pinalaki niya hanggang ngayon, sinusuportahan niya, pero hindi naman mandatory ang support. If he wanted to support, then support. Kasi sometimes, yun nga, sinasabi niya yung sa namin, pag-uusap namin, yung pagsuporta sometimes sa relative in the Philippines ay dapat meron ding boundaries, no? Not to the extent na mahihirapan ka dito, magkakayod kang masyado sa Canada, and then you forgot about yourself. Dapat, habang malakas ka pa, you have to have something to look forward to prepare you for your retirement. No? Kung dati ako din, I keep sending, I keep helping, pero siguro they would understand this point na retired na ako and then I have limited resources, but I know capable naman sila, kaya pagka ganon, tumutulong ka, hindi ka enabler, no? Sabi nga niya, may bahay siya, pinatitira niya yung kanyang sister, ano ba tawag nito? Parang sister-in-law, dun sa bahay niya, yung mga pabangkin niya, tumulong siya sa pagpapaaral, and by this time, at the age of 40 plus, ano na siya, parang, meron siyang desisyon na kung magpapadala siya o hindi. So, yung maganda yon kasi, ang niya, ayusin niya na yung buhay niya. I-preserve niya yung buhay niya, prepare for his retirement. Eventually, meron pa siyang, kasi dito sa Canada, not necessarily, if you reach 60 or 65, magre-retire ka na. No, nasa iyo ang option to decide as long as you're capable, okay pa yung isip mo, mentally, physically, emotionally, spiritually. Kung lahat yan ay okay, you can still work. Yan ang kagandahan dito, no? Sa developed country. And yun ang ini-enjoy ng mga senior. Kaya, yung aking vlog, it relates about, yung retirement life. Kasi gusto ko, yung nakakapag-share ako. Ano yung ini-enjoy ko? Ano yung mga naiisip kong dapat pag-isipan pagka may mga moments na mag-isa ka lang sa buhay. Kasi hindi mo alam sino mauuna sa'yo. Ikaw ba o yung husband mo, di ba? So, dapat nagpe-prepare kayo na papag-usapan ninyo yon na if I go ahead, ito yung gagawin mo, ano yung pwede mong gawin, at ano yung mga especially for financial aspect. Dapat ready yung husband mo in transactions, yung bank transaction, yung although isusulat mo yan, ako nga sabi ko, isusulat ko na at pinapakita ko na sa mga anak ko yung mga papeles just in case ako ang nauna. So maganda yon kasi I'd like to share din siguro yon when this friend of ours na bago ay bumalik. Yung mga iba naming friends na nakikipagkwentuhan kami about it ay hindi masyado prepared to accept na eventually we will go to the next level. Pero marami din akong friends na very open about it. At yung isa ko pang naging kaibigan, yung si Letia, na ngayon ay siya na settlement worker ng Success, ay ang nagsabi sa akin, ate, bilhin na tayo ng natin. At yung life after death preparation. Oo nga. So, ang ganda rin, may mga kaibigan kang forward-looking, pine-prepare ka rin. So, during that time na meron pa akong konting savings, so nakapag-start up ako para sa aming mag-asawa at saka doon sa dalawa kong dalaga.
So, yun lang. A newfound friend, sana yung binigay niya sa akin, ito yung kanyang everlasting na bigay, ay maibuhay ko. Kasi, itong pandan is a tropical plant, no? Marami pa. May mga maliliit pa siya, miniature, na binigay sa akin. I don't know how to take care because these are air plants, no? Yung maliliit, hindi ko alam ano ang mga pangalan. First time ko lang na nakita ito, pero ang pandan, ang aking parang, yung talagang fascinated ako, no? Kasi parang nasa Pilipinas ako. And looking forward talaga ako. So, yun lang for the day. Ang aking maisi-share sa inyo. I got a newfound friend and sana itong binigay niya sa akin na halaman ay maging simbolo ng long-lasting relationship with a Filipino friend of my daughter. Kaya aalagaan ko siya dapat, hindi ko siya dapat mapabayaan. Dahil tulad ng halaman, when you establish relationship with somebody, you have to be sincere, you have to be honest with the transaction kasi basic in any relationship is trust and acceptance. So, kung gano'n siya, tatanggapin ko as gano'n siya. And I hope, tatanggapin din niya yung pamilya ko as what we are. So, yan lang, my sharing for this Monday afternoon na kasi siguro mga 2:30 na. At darating na yung mga apo ko, kaya tatapusin ko na ang chapter na ito, my newfound friend and my pandan plant. Thank you, and if you enjoy my vlogs, no, subscribe and share naman para yung mga walang kausap, magkaroon ng kausap. Ganyan ang ginagawa ko sa mga senior. Kaya I'm sharing all my vlogs through messengers. So, pinapadala ko sa kanila para pag free sila, makakita sila ng chance manood ng aking vlogs para nila akong kausap. Again, this is Au Lucas from La UBC. Enjoy the beginning of the week. Thank you so much for watching. Bye for now. Au Lucas from La UBC. Thank you.